Idol, nandito na po yung Sniper 155R, hinihintay ng karamihan. Nakabagong Honda Winner X 150 mga idol, yung pinaka muscular, sporty underbone. What's up mga idol? Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's, nandito po tayo ngayon sa Honda D-Smart Wing Shop 3S. Located lang po ito dito sa Magsaysay Avenue, General Santos City. Dito po muna tayo sa pinakabagong Honda Winner X 150. Alamin natin yung updated price nila dito. Dito pa rin tayo nag-inquire sa D-Smart Corporation. Ayan o, D-Smart Motorcycle Sales and Service. Honda Winner X 150 ABS Premium. So, spot cash po nila dito ay 129,900 pesos. So, yan po yung spot cash nila dito. 129,900 pesos. So, dumako naman po tayo sa down payment nito. Down payment, 10,900 oh. 10,900 pesos, meron na po kayong Honda Winner X 150. Down payment po nila dito, 10,900 lang din. Tingnan naman natin sa monthly nito kung binawi ba talaga. So sa 6 months po nito na installment ay 23,125. Sa 12 months, 1 year ay 12,495. Sa 18 months na installment ay 9,095 pesos. Sa 2 years, 24 months na installment ay 7,495. Sa 30 months, 6,535, and then sa 3 years, ayan, 36 months ay 5,865. So rebates pa po yan ng 200 pesos. O mga ano na lang to mga idol, 5,600. Okay na to. So sa mga previous naman po nito, free helmet, jersey, TPL insurance, at 3 years LTO registration. What's up mga idol? Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's, nandito ngayon tayo sa Muti, Yamaha 3S, Alabel Branch, Sarangani Province. Inquire po tayo ng Sniper 155R, yung 2024 model nila mga idol, yung ABS version nila. So dito tayo nag-inquire sa Muti, Yamaha 3S. So tara, pasok po tayo. So yan po mga idol, dumako na po tayo sa spot cash saka sa installment update po nila dito. So Yamaha Sniper 155 ABS version 2024. So ang spot cash po nila dito, ang cash payment po nila dito ay 149,900 pesos. So yan na po yung cash payment po nila dito sa Muti Yamaha 3S Alabel Branch. 149,900 pesos. Mag-i-installment naman po, meron po sila dito ang down payment na 8,600. Down payment nyo ay 8,600. Meron po sa ditong OD insurance. 6,000 pesos po yan. Para insured po yung motor natin, lalo na sa aksidente. So dumako na po tayo sa 1 year installment nito. Yung 6 months na installment, 26,195. Sa 9 months, 18,225. Sa 12 months, 1 year ay 14,256. Sa 18 months ay 10,318. Sa 2 years, 24 months ay 8,379. And then sa 30 months naman po nito ay 7,240. At yung 3 years nito, 36 months ay 6,500. So rebates pa po yan ng 200 pesos. So sa 6,500 mo, may rebates pa yan na 200 pesos. So sa down payment, 8,600 plus sa insurance natin para safety yung motor natin. Ayan, Sniper 155R. So available po ito dito sa Muti Yamaha 3S Alabel, Sarangani Province. Visit lang po kayo dito sa Muti Yamaha 3S. Ito po yung ABS Premium nila. Ang kulay po nito ay Matte Galaxy Black Metallic. Para sa akin, ito po yung pinaka muscular, sporty underbone. Ayan, napakaganda po kasi ng datingan niya. Muscular looks, sporty looks. Nandyan na po sa kanya lahat. Dumako naman po tayo sa makina nito. Ang displacement po nito ay 149cc to be exact. Engine type naman po nito, naka 4-stroke, 4-valve, and then maganda pa dito, naka dual overhead cam po siya. At ang cooling system po nito mga idol, liquid cooled na po ito.
Ayan o, liquid cooled na po yan. Ito po yung radiator niya. Maganda dito, may kalakihan po yung radiator niya. Dagdag ko pa dyan mga idol, yung makina nito. Equipped na to ng assist and sleeper clutch. Kapag nagda-down po kayo ng gear, napaka-smooth na po nito. Assist and sleeper clutch, okay na okay po yan. Parehas po nito na makina ay CBR 150R. Po ay ABS Premium. Po naka-ABS na po ito mga idol. Anti-lock braking system, which is napakaganda po nito. Pag bigla natin napihit yung brake sa harapan, hindi po tayo basta-basta may-slide. Maganda to lalo na sa mga mabuhangin na kalsada, madulas at basa na kalsada. Okay na okay po ito. Dagdag safety feature sa ating motor. Anti-lock braking system. Single channel lang yan mga idol, nasa harapan lang. Ako naman po tayo sa maximum power nito, 11.5 kilowatts at 9,000 RPM. Maximum torque naman po nito ay 13.5 Newton meter at 7,000 RPM. Pagdating naman po sa compression ratio nito ay 11.3:1. Ang bore stroke naman po nito ay 57.3 by 57.8 mm. Ganda ng pagkakadesign ng visor niya. Kamis ang design dito. Dark smoke visor po siya. And then meron po sa ditong matte black. At dito naman po natin makikita yung horn niya doon sa looban niya. Yung gustong-gusto ko dito yung design niya dito. Parang transformer yung datingan niya. Dito naman po sa bandang headlight niya, ganda po ng pagkakadesign dito. Dito naman napakatulis dito, napakabrusko. Marami pa sang korte dito. Dito naman banda yung Honda na decals niya. Dito naman parang carbon to. Ganda oh. Ito naman po yung pinaka-headlight niya. Ganda ng pormahan niya. Wow. Parang ano na siya, CBR 600. Yung datingan ng headlight niya. Ganda oh. Tapos maganda pa dito, naka-LED na po ito. Wala ka na makikita dito ang halogen bulb. Maganda kasi sa LED mga idol, napaka-energy efficient, hindi umiinit, at mas tumatagal po yung mga LED na ilaw. So dito naman banda yung signal light niya, naka-LED na rin po yan. Ganda ng pormahan niya dito, parang may winglet siya. Isa pang napansin ko sa Honda Winner X natin, ang ano niya, ang plastic niya sobrang kapal talaga. Dumako naman po tayo sa front suspension nito. Maganda po dito kasi may kalakihan po yung telescopic niya. At ang kulay naman po nito yung dito sa bandang baba ay gold na. Tapos yung dito banda, napakasulit talaga ng pagkakagawa ng motor na to. Ito naman po yung front fender niya. Ganda rin ang pagkakadesign, no? Wow. Ayan, no? Ang astig ng design niya. Tapos dito naman sa bandang baba, matte black. At maganda pa dito, may kahabaan siya. Para hindi matalsikan basta-basta yung radiator niya. Okay na okay pa rin. Sa braking system niya dito sa harapan, naka-anti-lock braking system na po ito. Napaka-smooth po nito i-brake, napaka-safety. Pag bigla natin na pihit yung brake natin sa harapan, kung may aso or madulas yung kalsada, hindi po kayo basta-basta masisimplang. Kasi hindi yan basta-basta naglalak yung braking system yan. Naka-hydraulic disc brake, naka-single pot piston caliper po siya. So ito naman po yung design ng disc niya, wavy type na po siya. Umako naman po tayo sa size ng gulong niya dito sa harapan. So ang gulong po pala nito, naka-street tire. Ayan, bilog po siya. Maganda pa dito, naka-tubeless po ito. Yung size naman po nito ay 90 by 80 and then 17 inches po yung laki ng mags niya. Ito po yung taillight at brake light niya. Pag tiningnan natin pa side, grabe ang tulis talaga oh. Grab bar niya, napakatulis din oh. Ibang-iba talaga yung design nito compare sa mga 150cc natin na motor. Guys, ano siya oh. Taillight at brake light na ito. Naka-LED na rin po ito. Sana po kayo makikita ang halogen bulb dyan. Lahat po yan naka-LED na. Taillight, brake light, LED na. Pagdating sa signal light na ito, naka-LED na rin po ito. Yan ang napakatulis. Yan yung gusto ko sa Honda. Ito naman po yung back fender niya. Ito naman yung lagayan natin ng plate. Maganda dito mga idol kasi malayo talaga yung space niya. So kahit may angkas ka na dalawa dito or malaki, hindi yan sasayad. So yan sa kagandahan ng motor na to. So ito naman po yung muffler niya. Maganda dito. Ganda rin ang pagkaka-design. Muscular din yung design niya. Bagay na bagay yung pormahan niya doon sa katawan niya. Meron po sa ditong heat guard na plastic. At dito naman plastic rin po sa matte black. Yan o. Malaki para yung butas nito. Sa suspension naman po nito sa likuran, naka-monoshock po ito. Naka-pro-link. Ganda niya no. Yan po yung suspension niya. Sa braking system naman po nito, naka-hydraulic disc brake, naka-single pot piston caliper po siya.
So hindi po ito naka-ABS, yung sa harapan lang yung naka-ABS. Ito naman po yung swing arm niya. Pansin niyo mga idol, oh. Ganda na ng adjuster ng swing arm niya. Yun, oh. Parang CBR na talaga yung datingan nito. Dating naman po sa size ng gulong niya dito sa likuran ay 120 by 70. 17 inches naman po yung laki ng mugs niya. At yung kulay naman ng mugs niya, naka matte black. Paint pala to mga idol, hindi sa decals. Meron sa ditong paint na kulay gold. Bagay na bagay doon sa front shock, tapos dito sa ano niya, kulay ng brake niya. Ito naman po yung stock sprocket niya. Ang brand naman po nito ay RK. May brand din po sa RK po yung brand niya. Ang size naman po ng stock sprocket nito sa likuran ay 44 teeth. At sa engine sprocket naman ay 15 teeth. So dito naman po yung shifter niya. Dito po tayo nagsi-shift ng gear. So ito po ay naka 6 speed na mga idol. 6 speed na po ito. Equipped na po ito ng assist and slipper clutch. Kaya napaka-smooth po nito yung shift ng gear. Kahit mag-downshift kayo, napaka-smooth po nito. Ako naman po tayo dito sa handlebar nito. So ito po pala yung side mirror niya. Makapal po siya. Tapos sakto lang din yung lapad niya mga idol. Ayan, oh. So ito po yung clutch niya. Walang paint yung clutch na ito. Kulay silver po. Ayan po yung clutch niya. At dito naman po yung high beam, low beam na switch. Maganda pa dito. Meron sa ditong pass light. Ayan, oh. Meron siyang passing light dito. Ito naman po yung horn niya at turn signal light. So dito naman po sa bandang kanan, nandito po yung electric start niya. So ito po yung electric start niya. Tingnan naman natin kung may kickstart assist pa to. So yan, makikita nyo, wala na po itong kickstart. So wala na po yung kickstart assist mga idol. So ito naman po yung brake pedal niya. Maganda dito, slim po siya. Tapos ito naman po yung footrest, natitiklop din po siya. Ganda po dito sa instrument panel gauge niya kasi naka fully digital na rin po ito. Napaka-detalyado na rin po nito. Ito naman po yung mga indicator niya, mapa ABS indicator, cooling system indicator, neutral indicator. So dito naman po yung button niya para kung magsiselect po tayo. Sa ignition naman po nito, naka-keyless na rin po ito. Ganda, naka-keyless na siya. At dito na rin po kayo magbubukas ng ating upuan para magpagas. So dito po yung fuel tank niya sa loob. At isa pa dyan mga idol, meron po sa ditong USB type charging port. Ayan, o. Meron siyang charging port dito. Meron na siyang cover. Ayan, o. Ganda rin ang cover niya. Rubberized. Ang ganda naman po ng design niya dito. Dito plain lang, pero dito muscular yung datingan niya. Tapos meron po sa ditong decals na gold. Dito naman liquid gold, overhead cam. Po tayo sa upuan niya. Napakaganda kasi naka two-tone po ito. Dito magaspang po siya. Dito naman ganda rin yung kapit niya. Napaka-premium talaga ng datingan nito. So ito po yung premium Winner X150. Ganda, oh. Muscular, sporty looks. Tapos para sa akin mas elegant to kasi wala pa siyang masyadong decals dito. So ito na po yung Yamaha Sniper 155R 2024 model. Mating na nga po dito sa Mindanao, Sarangani Province. Alamin po natin yung mga nabago at yung nadagdag sa motor na to. Kasi nag-aabang ng motor na to. Pag tinitigan mo mga idol, parang wala lang din na bago. Pag nilapitan natin, marami palang nabago sa motor na to. Pagdating po dito sa headlight niya, napaka-sporty ng design niya. So ito po yung visor niya mga idol, ayan po. Mapapansin nyo, parang Batman na po yung design niya. Meron po sa ditong butas, napakaganda, dagdag aggressive sa ating headlight. Ang kulay po pala nito ay kasamang glossy black, and then meron po siyang matte black dito. Ito naman po yung ilaw niya pagdating sa low beam. At dito naman sa bandang baba yung high beam niya. Ito po yung daytime running lights niya. Napaka-sporty ng datingan niya. Tapos mapapansin nyo po mga idol, muscular na yung datingan niya dito sa harapan. Mas nakaumbok na yung dito banda niya. At dito naman po sa side niya, mapapansin nyo po dito, medyo patulis na po siya. Dati po kasi pa-curve yung design niya dito, ngayon patulis na siya. So dagdag sporty sa ating motor. At nakalagay naman po dito, mayroon po sa ditong decals na liquid gold. Papansin pa rin natin itong pinakadibdib niya dito. Mayroon po siyang 3 layer dito. Ayan, o. Bagay na bagay dito sa visor niya. At dito naman po yung emblem ng Yamaha. Pag tinignan natin sa harapan, grabe. Napaka-sporty na po ng design niya. Muscular na rin yung dito niya sa front. Ito kasi yun, nakadagdag kasi siya. Tapos itong dito niya banda mga idol, patulis na po siya. Naman sa bandang kanan, nandito po yung decals ng
A&S, assist and sleeper clutch. Naman nakalagay yung sniper na decals. Front suspension nito, naka-telescopic pa rin po ito. Pero medyo may kaliitan pa rin po siya. Dito naman banda sa baba yung busina niya. Sa front fender nito, naka-glossy black po ito. Napakakintab mga idol. Pagdating naman po sa braking system nito sa harapan, kalagay po dito ABS, anti-lock braking system, which is napakaganda po nito, lalo na po smooth po nito i-brake. So hindi basta-basta maglalak yung bigla natin napihit yung brake niya sa harapan. So napaka-safety po nito. Naka-hydraulic disc brake, naka-dual path piston caliper po siya. Gold yung kulay ng caliper niya. Mapapansin rin natin itong disc plate niya, mas malapad na po sa mga idol. Ayan po. Mas malapad na po sa compare doon sa standard natin na naunang version. Pagdating naman po sa mags na ito, naka-glossy black na rin po ito. Po sa ditong decals na 155R. Ang size naman po ng gulong niya dito sa harapan ay 90 by 80 and then 17 inches naman po yung laki ng mags niya. Tingnan naman natin pa side. Dito sa side, napaka-brusko na niya mga idol. Dagdag brusko tong ano niya dito. Ayan o. Muscular na rin yung harapan nito mga idol. Talagang hindi siya nagpapahuli. Pinagsamang matte black and then glossy black dito naman. Nakalagay naman dito yung emblem ng Yamaha, fuel injection, at dito naman is sniper na silver yung kulay at glossy black na decals. Pagdating naman po sa makina nito, naka 155cc, naka 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, at ang cooling system po nito ay liquid cooled na po mga idol. Ayan o. Mapapansin nyo dito, nandito po yung radiator niya. Nilalagyan po yan ng coolant. Isa pang napakaganda sa makina nito kasi assist with sleeper clutch na rin po ito. Ayan, 6-speed na rin po ito. Maganda pa dyan ang makina nito, equipped with BBA, variable valve actuation. So dito naman po yung brake pedal niya. Sa brake pedal nito, medyo classic pa yung design niya. At ito naman po yung footrest, natitiklop din po ito. So wala na po itong kickstart. Ganun pa rin po yung design ng muffler niya. Meron po sa malapad na heat guard na plastic. Ayan o. Plastic po siya and then meron po sa ditong plastic na silver ang kulay. Ito naman po tayo sa tail light at brake light na ito. Pag tiningnan natin pa side, napakatulis niya po mga idol. Okay na okay po talaga yung design niya. And then ito naman po yung grab bar niya. Medyo may kaliitan pero napaka-sporty po ng design niya. Ito po yung back fender niya. Maganda yung pagkaka-design ng back fender na ito. Makapal po siya na plastic. Nandito naman po yung lagayan natin ng plate. Tail light at brake light nito, maganda po dito kasi naka-LED na rin po ito. Naka-LED na po siya. Pagdating naman sa signal light nito sa likod, naka-halogen bulb pa rin po ito. Dito naman po tayo sa braking system niya sa likuran. Naka-hydraulic disc brake, naka-single path piston caliper. Ito po ay naka-single channel ABS. Yung nasa harapan lang po mga idol. Sa rear suspension po nito, naka-monoshock po ito. Dari ng suspension nito, napaka-smooth. Dating naman po sa size ng gulong niya dito sa likuran, ang size naman po nito ay 120 by 70 and then 17 inches po yung laki ng mags niya. Naka-glossy black na po yung kulay ng mags niya. Pa po sa ditong decals na 155R, kulay white. Sprocket size nito sa likuran ay 46 teeth. Engine sprocket naman nito ay 15 teeth. Pagdating naman po sa upuan nito, naka-two-tone po ito. Maganda dito kasi medyo magaspang po siya. Tapos malambot. Naman po tayo dito sa handlebar nito. So dito po sa left side, nandito po yung clutch. At ito naman po yung high beam, low beam na switch. Maganda pa dito, meron po siyang pass light or passing light. Ayan po. Ayan. And then ito naman po yung turn signal light at horn niya. Sa right side naman po, nandito po yung kill switch. And then meron po siyang hazard switch mga idol. So napakaganda dito kasi meron na po siyang hazard. At ito naman po yung electric start niya. Tingnan naman natin kung may kickstart assist pa to. So wala na po itong kickstart assist. Maganda po sa ignition na ito mga idol kasi naka-keyless na po ito. Ayan, napakadali na lang. So dito naman po yung bukasan natin ng upuan. Maganda pa dito, meron pa siyang power outlet. Ayan o. Pwede pa kayo dito mag-charge ng cellphone. Ayan, meron po sa ditong power outlet. Ayan o. 12 volts po ito. Ito naman po tayo sa instrument panel gauge niya. Maganda po dito kasi fully digital na rin po ito. Napakalapad po mga idol. Napakadetalyado po nito. So nandito naman po yung mga indicator natin ng neutral, engine indicator, high beam, low beam indicator, ABS, at yung cooling system natin nandito po makikita.
So yan po mga idol, hanggang dito lang po muna ang ating video ngayon. Ride safe po tayo palagi. Chris Ride Motovlog. Peace yo!